Maaari bang bumalik si Seth Curry sa Warriors sa susunod na season? Hindi isinasara ng veteranong sharpshooter at syempre, nakababatang kapatid ni Steph Curry ang posibilidad na iyon kahit pa inamin niyang nakakadismaya ang kanyang 2025-26 NBA season kung saan nakapaglaro lamang siya ng 10 laro dahil sa injury. Sa American Century Championship noong nakaraang linggo sa South Lake Tahoe, nakausap ng nakababatang Curry si Monte Poole ng NBC Sports Bay Area upang pag-usapan ang susunod na hakbang sa kanyang karera. Sinisikap ko lang na tuluyan ng gumaling ngayong off-season at tingnan kung ano ang mangyayari ngayong Hulyo at Agosto pagdating sa free agency. Sinabi ni Curry kay Poole sa Dubstop, maraming pagbabago sa buong liga dahil sa dami ng mga transaksyon. Sa puntong ito ng aking karera, sinusubukan ko lang makahanap ng sitwasyong talagang babagay sa akin at tingnan kung ano ang mangyayari ngayong tag-init. Isa na ngayong free agent si Curry matapos pumirma ng isang taong veteran minimum contract sa Golden State noong nakaraang Disyembre. Dahil na rin sa matagal na pagkawala ni Steph dahil sa injury sa tuhod sa malaking bahagi ng ikalawang kalahati ng season, 3 regular season games lamang ang pinagsamahan ng magkapatid na Curry sa court. Kaya kahit natupad na sa wakas ang pangarap niyang makasabay sa NBA ang kanyang kuya, malinaw na gusto pa ni Seth ng mas maraming pagkakataon. Oo naman, sagot ni Seth nang tanungin ni Poole kung handa ba siyang bumalik sa Warriors. Hindi ko nagawa ang lahat ng gusto kong gawin sa court noong nakaraang taon, pero malaki ang pagmamahal ko sa organisasyon at sa mga fans, talagang first class sila. Gaya ng sinabi ko, nakakadismaya talaga ang pinagdaanan ko noong nakaraang season. Bagamat kakaunti lamang ang naging pagkakataon niyang makatulong sa Golden State noong nakaraang season, may mga sandali pa rin na ipinakita niyang may maiaambag pa siya sa isang NBA team. Sa kanyang season debut para sa Warriors noong December 2, umiscore siya ng 14 points matapos tumira ng 6 of 7 sa field at 2 of 3 mula sa 3-point line sa loob lamang ng 18 minutes. Sa kabuuan, bagamat napakaliit ng sample size na ipasok ni Curry ang 12 sa kanyang 25 3-point attempts noong nakaraang season, isang kakayahang nananatiling napakahalaga sa makabagong NBA. Madalas pag-usapan kung gaano pa katagal maglalaro sa NBA ang 38 anyos na si Steph Curry. Ngunit isa rin itong bagay na dapat bantayan para kay Seth, na magdiriwang ng kanyang ika-36 na kaarawan sa huling bahagi ng Agosto. Sa ngayon, taon-taon ko na lang itong tinitingnan, paliwanag ni Seth. 13 taon na ang karera ko hanggang sa puntong ito. Ang layunin ko noong nagsisimula pa lang ako ay makapaglaro lang ng 10 taon. Hindi ako na-draft, naglaro ako sa Santa Cruz, at kinailangan kong paghirapan ang bawat hakbang ng aking karera. Kaya hindi naman sa kontento na ako, pero masaya ako sa mga nagawa ko sa buong karera ko, at taon-taon ko na lang ito tinitingnan. Kapag nagsimula ka ng magkaroon ng mga injury na ganito, mahirap talaga. Tingnan na lang natin kung ano ang mangyayari sa susunod na ilang buwan. Tulad ng nakasanayan ng sabihin at marinig ng Dub Nation habang hinihintay ang magiging desisyon ni LeBron James, kailangan na lang talagang maghintay at tingnan kung ano ang mangyayari. Samantala, nakatanggap ang Golden State Warriors ng magandang balita tungkol sa kanilang tsansang makuha si LeBron James sa free agency. Sa live recording ng sikat na palabas ni James na The Shop kasama ang tennis legend na si Novak Djokovic sa Fanatics Fest New York nitong Sabado, July 17, ipinaliwanag ni LeBron na nais niyang sumali sa isang koponan na isinasabuhay ang Championship Habits, isang katangiang matagal nang iniuugnay sa Warriors. Sa mga koponang malakas na inuugnay kay James sa free agency, ang Warriors ang pinakahuling nanalo ng NBA Championship matapos masungkit ang titulo noong 2022 sa pangunguna ni Steph Curry at Draymond Green, na nananatili pa ring bahagi ng koponan para sa susunod na season. Ang pinakamahalaga ay gusto kong makipagkumpetensya. Gusto kong makipagkumpetensya sa pinakamataas na antas. Gusto kong sumali sa isang prangkisa na may kaparehong pananaw at sistema tulad ng sa akin. Iyon ay ang pagsasabuhay ng mga ugaling pangkampyonato araw-araw, sabi ni James. Bukod kina Curry at Green, nasa Warriors pa rin sina Moses Moody at Gary Payton II na parehong may mahalagang papel bilang mga reserve players sa kanilang kampyonato noong 2022. Bago ang kanilang titulo noong 2022, nanalo rin ang Warriors ng NBA Championships noong 2015, 2017 at 2018 sa pangunguna ni Curry at sa ilalim ng head coach na si Steve Kerr na nananatili pa ring coach ng koponan. Sa mga kampionatong iyon, tinalo nila ang Cleveland Cavaliers ni LeBron James sa NBA Finals. Kung seryoso si James sa kanyang sinabi na nais niyang mapabilang sa isang koponang may championship habits, hindi na kailangang tumingin pa sa iba dahil patuloy pa ring isinasabuhay ng Warriors ang mga prinsipyong nagdala sa kanila bilang isa sa pinakadakilang dinastiya sa kasaysayan ng NBA.
Ano-ano pa ang ibang kuponang may tsansang makuha si LeBron James? Kabilang din sa mga pangunahing paborito na makuha si James ang Cleveland Cavaliers, Miami Heat at Philadelphia 76ers. Huling nagkampeon ang Cavaliers noong 2016 nang pangunahan ni LeBron ang koponan sa makasaysayang pagbawi mula sa 3-1 deficit laban sa Warriors sa NBA Finals. Ang huli nilang paglahok sa NBA Finals ay noong 2018 na siya ring huling season ni LeBron bago siya lumipat sa Los Angeles Lakers. Umabot naman ang Miami Heat sa NBA Finals noong 2023 ngunit natalo sa Denver Nuggets. Nakalaunay naging kampeon. Nakarating din sila sa Finals noong 2020 ngunit natalo sila kay LeBron at sa Lakers sa NBA bubble. Huling nagkampiyon ang Miami noong 2013 nang mayroon pa silang sikat na Big 3 na binubuo ni na LeBron James, Chris Bosh at Dwayne Wade. Samantala, ang huling NBA championship ng Philadelphia 76ers ay noong 1983, ang huli nilang pag-abot sa NBA Finals ay noong 2001. Nagsalita rin si LeBron James tungkol sa kanyang pagiging free agent sa edad na 41. Ayon sa kanya, isa itong napakalaking desisyon dahil maaring ito na ang huling malaking hakbang sa kanyang karera bago siya tuluyang magretiro. Ano ang nararamdaman ko tungkol sa free agency? Siyempre, napakalaking desisyon nito. Ito ang ika-4 na beses sa aking karera na naging free agent ako. Kaya malaking desisyon ito hindi lamang para sa akin kundi para rin sa aking pamilya, lalo na ngayong papalapit na ang huling bahagi ng aking karera at iniisip ko kung saan ko gustong gugulin ang mga nalalabing taon ko, sabi ni James. Sa pamamagitan ng ESPN sa live recording ng Mind the Game podcast kasama si Indiana Pacers star Tyrese Haliburton sa Fanatics Fest. Saan man ako mapunta, mag-iiwan ako ng aking marka dahil likas akong leader. Susubukan kong umangkop sa kahit anong koponan ang salihan ko, ngunit ibabahagi ko rin sa kanila ang lahat ng aking kakayahan at lahat ng kaalamang natutunan ko sa nakalipas na 23 years. Kilala ko ang laro. Alam ko ang bawat detalye ng larong basketball. Sa ngayon, wala pang malinaw na desisyon si LeBron James. Kaya patuloy na maghihintay ang buong liga upang makita kung paano magtatapos ang kanyang free agency saga. Naniniwala si Rich Paul na kung magsasama sa Golden State Warriors sina LeBron James at Stephen Curry, mangingibabaw ang koponan sa iskedul ng mga larong ipapalabas sa pambansang telebisyon ng NBA. Sa panayam niya sa Game Over podcast, pabirong sinabi ni Paul na halos wala nang magiging ibang pagpipilian ng liga kundi ipalabas sa national television ang halos lahat ng laro ng Warriors na tampok ang dalawang superstar. Mapipilitan ng NBA na bigyan sila ng 60 nationally televised games. Medyo nagbibiro ako pero kahit kalahati man lang ng season, kung hindi man higit pa, sabi ni Paul. Inihambing niya ang posibleng kasikatan ng naturang kuponan sa atensyong natanggap noon ng Warriors ni na Stephen Curry, Klay Thompson at Draymond Green. Gayon din ng Cleveland Cavaliers ni LeBron James, kasama sina Kyrie Irving at Kevin Love. Dahil sa tingin ko, si Steph hindi naman siya nag-iisa, kundi sina Steph, Klay at Dre at pagkatapos naman ay sina LeBron, Kyrie at K-Love. Alam mo, ang kuponang iyon, pagpapatuloy ni Paul, sa tingin ko, pinagsama ang dalawang koponang iyon baka umabot sila sa tig 30 nationally televised games bawat isa. Maaring nagkakamali ako, pero dapat nating tingnan ang record. Anong masasabi niyo mga kaibigan?